Una po, ang Holy Spirit, sabi niya, tinuturuan kung paano manalangin. At sunod-sunod na po yung pangitain tungkol sa pananali, tungkol sa pananampalataya, at tungkol sa buhay sa hinaharap na mangyayari. Yung pang-apat, patungkol sa kay Satanas. Yung pang-lima, patungkol sa Panginoong Kristo. At yung pang-anim ay patungkol sa ating kamatayan. Itong ibabahagi ko po, ito yung pangatlong pangitain na kung saan, imagine niyo po ito, no? Para magkaroon kayo ng imagination patungkol sa gospel, na ang sabi doon, ako'y nasa isang lugar na napakadilim. At doon naman po sa unahan, ay meron pong napakaliwanag. Ang sabi, meron na pong hangarin napuntahan ang liwanag na yon at kung ano mayroon sa liwanag na yon. Nakita ko po yung sarili ko naglalakad papuntang liwanag na yon. Pero nung ako po'y bandang kalagitnaan na, mayroon naman pong lumabas na dalawang demonyo mula sa kaliwa, mula sa kanan, gusto akong hadlangan. Pero nakita ko yung sarili ko, naglalakad na parang robot na hindi lumilingon sa kaliwa at sa kanan. Hanggang sa magkalapat na halos ang aming katawan ng demonyong yon at nawala po ang vision. At ang sabi ng Holy Spirit na naririnig ko sa aking pandinig, magpatuloy ka kahit anong mangyari upang makita mo at malaman mo kung ano meron sa liwanag na yon. At kunting sharing lang, no? Maring mahiwagaan kayo at hindi marok ng inyong isipan dahil ang pangitain, ito po ay isa sa spiritual gifts ko po. Mula pa noong 2002. Pero hindi pa po ako nag-El Shaddai noon. 2006 na po ako nagsimulang mag-El Shaddai. Ngayon po, ang pangitain, sabi nga, pagdating ng panahon, ang inyong mga anak ay makakakita ng mga pangitain. Pag dumating ang Holy Spirit sa kanila. Ngayon, ang iba, maring maniwala, maring hindi. At maring yung iba nakakakita ng pangitain, sinasabi nila, nakita ko si Kristo, nakita ko ang Diyos, nakita ko si Maria, nakita ko si Ninyo. Tanungin mo muna, kumain ka na ba? Baka na naginip ka lang. Yun po ay tawag doon, apparition po yun. Na ibig sabihin, yun ay presensya lamang ng Diyos. Yun ay parang projector lang. Hindi siya mismo dahil hindi pwedeng makita ang Diyos ng mukhaan. Dahil sa kanyang kabanalan, mamamatay ka. Dahil tayo po'y tao pala. Mayroon nakakita kay Lord, si Moises, pero likod lang. Sa lumang tipan, likod lang. Parang kidlat lang dumaan. Pero sabi ni Kristo, ang nakakita sa akin ay nasa aking Ama. Ang nangyari sa akin, yun ay halimbawa ng katulad ni Apostol Pablo. Pero ang taong nakakaranas ng vision, wala siya sa sarili niyang kamalayan. Wala siya sa kanyang ulirat. Pagkatapos ng pangitain, masasabi mo, wala, ano yun? Kakaiba yun. Saka mo lang mapagtanto sa isip mo na ikaw ay nakaranas na ng pangitain. Ngayon po, balik tayo sa topic. This little light of mine. O kaya, ang maliit na liwanag, sabi nga ang liwanag ay isang makapangyarihang simbolo sa Biblia.
Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ipinapakita nito ang ating tungkulin bilang mga tagasunod niya. Ang isang halimbawa nito, kahit ang isang maliit na kandila, sa gitna ng kadiliman, magliliwanag ito. Kung itutukoy natin ito sa tao, ito yung mga taong ang tingin sa kanya ay maliit, kahit maliit naman talaga. Pero kahit maliit ka naman talaga, kung nasa iyong liwanag, magliliwanag ka sa kadiliman. Dahil yung binahagi ko po sa inyo, na dilim at liwanag, sa pangitain na yon, ang dilim na yon, yun yung buhay ko na kung saan wala pa akong Diyos. Yun yung buhay ko na kung saan namumuhay pa sa kasalanan sapagkat ang dilim ay sumisipulo sa kasalanan. Yun yung buhay ko na wala pang pananalig sa Diyos. Yun yung buhay ko na kung saan ang sarili ko ang sinusunod ko. Yun yung dilim. Yun yung buhay ko na kung saan may kataasan ng kalooban. Mayroong resentment, dilim din po yun. Kayabangan, dilim din po yun. Kaya, ang liwanag na yun, tinahak ko. Year 2002 nangyari yun, 2006, naganap ang pangitain na yon, ng liwanag na yon ay walang iba, si Kristo Jesus na nasumpungan ko sa ambel. Ang liwanag na yon ay walang iba, ang gawain ng Panginoon. Ang liwanag na yon ay walang iba, mayroon na tayong Yahweh El Shaddai. Ang liwanag na yon ay walang iba, ang gawain ng Panginoon. Ang liwanag na yon, yun na yung meron tayong Holy Spirit sa ating buhay. Ang liwanag na yon ay walang iba, ang salita ng Diyos. Ang liwanag na yon ay walang iba, ang Holy Spirit. Dahil si Kristo ang source ng ilaw, mga kapatid sa Panginoon. Kaya, sa gabing ito, bilang mga ilaw ng mundo, ang ilaw natin ay galing sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, maaaring magtaka kayo, naririnig po ang tinig ng Holy Spirit. Sa Biblia, nung si Kristo po'y bagong bautismo pa lang sa wilderness, so tinempt po siya ng bad spirit or sisitan. Ang tinig po ng Holy Spirit at ang tinig po ni Satanas, ang evil spirit, pareho lang. Pero paano mo ma-discern kung ang narinig mong tinig ay galing sa Holy Spirit at galing sa bad spirit? Kapag ang narinig mo na bulong, bumabangga, kumukontra sa Word of God, ibig sabihin, bad spirit po yun. Kung ang naririnig mo na tinig, bulong, umaayon sa salita ng Diyos, Holy Spirit po yun. At ang resulta, doon mo malalaman na galing sa Holy Spirit pag mabuti. Dahil lahat ng Word of God, kayang i-counterfeit ni Satan. Kaya ingat po tayo. Kasi si Satan, magaling din po siya magpaliwanag at mahusay pa. May miracles and wonders pa. Kaya tayo po, kailangan mag-discern. At sa experience ko, ako'y nagpapasalamat hanggang sa ngayon sa Lord, yung golden voice of God. Pina-experience sa akin yun. Pero sa panaginip lang, pag-gising ko, ang sarap ng pakiramdam ko, kinakapa ko pa sa dibdib ko, grabe naman